Tomorrow na ba ang rapture? Sino-sino ba ang mara-rapture? At ano ang qualification para ma-rapture ka? Yan ang pag-uusapan natin. Kaya tutok lang. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko ay i-click mo lang ang subscribe button para updated ka sa mga susunod na next video. Pa-like and share na rin. Sino nga ba ang mara-rapture? At ano yung qualification para ma-rapture ka? Unang Thessalonians 4 verse 17. Kung magkagayo tayong nangabubuhay at nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid at sa gayon ay makakasama natin ang Panginoon. In Corinthians 1:15 verse 52, in a moment, in the twinkle of an eye, of the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sa Tagalog, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pakakak, sapagkat tutunog ang trompeta, at ang mga patay ay mabubuhay na magmuli na walang kasarian, at tayo ay babaguhin. Ang question dyan ay, sino ba yung mga mara-rapture? Ngayon, sasagutin tayo ng scripture ngayon kung sino-sino yung mga mara-rapture. Book of Matthew, chapter 7, 21 to 23. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng demonyo? At sa iyong pangalan ay gumagawa ng maraming kahangahangang gawa? At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nang kilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ayan ang sagot sa atin ng scripture, no? So, hindi lahat ng nagsasabi ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lamang ng kalooban ng ating Ama sa langit. So, paano ba yung ibig sabihin ng gumagawa lamang ng kalooban? So ito yung sumusunod sa kautusan ng ating Ama sa langit. Sa huling dispensation o sa panahon natin ngayon na tinatawag na huling dispensation, no? Ang may tinatawag na mga covenant people na may tipan sila sa ating Panginoon. Ngayon yung isang qualification para ma-rapture. O meaning, nakasulat sa aklat na buhay yung pangalan mo. Ang sabi ng iba, nag-rapture na raw. Ayan, wag po kayo maniniwala doon. Hindi pa po nangyayari ang rapture. Kung mapapanood na itong nasa picture na to, na yung mga video dyan nawala. So, isang edit lang daw po yun. Kasi ang rapture hindi pa po nangyayari. Mangyayari pa lang. Kailan nga ba magaganap ang rapture? May mga nagsasabi na ang rapture ay magaganap bago mag-tribulation. So, review muna tayo, no? Ano ba ang tribulation? So, ang tribulation yan yung nakasaad sa Book of Revelation, na kung babasahin natin, ang Book of Revelation, yan yung mga mangyayari sa loob ng 7 taon. Kagaya ng paglindol na hindi pa nararanasan. According sa Book of Revelation, mahati ang lungsod sa 3 at mapapatag ang bundok. May mga nagsasabi na magaganap daw ang rapture bago mag-World War III. Medyo matinding nuclear war kasi to. Kung makikita nyo sa balita na ang Russia at China ay nakisali na sa mga allied na makikitigma sa Israel.
So maaaring sa ngayon ay nagre-ready na sila. Nire-ready na nila ang weapon. Ito yung isang scripture na pinaniniwalaan ng maraming Christianity na magaganap daw ang rapture bago mag-tribulation. 1 Thessalonians 5 verse 9. Hindi ba tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Yan yung isa sa mga verse na pinaniniwala ng mga Christianity na magaganap daw ang rapture bago mag-tribulation. So meaning ngayon kasi tribulation na tayo nasa umpisa na ng tribulation. Maaring lagi nating naiisip o tinatanong natin sa sarili natin na kung kailan mangyayari yung rapture. And according naman sa scripture, kung babasahin natin, ang rapture daw ay isang parang magnanakaw na walang nakakaalam, so hindi natin nalalaman. And meaning ang rapture ay maaaring mangyayari bukas o sa susunod na araw or sa second coming. According sa scripture, nung time na tinanong ng mga apostol si Hesukristo kung kailan siya muling babalik, ay nagbigay lang siya ng mga palatandaan kung kailan siya muling babalik. Nagbigay siya ng mga palatandaan kung ano yung mga mangyayari, kagaya ng magkakaroon ng tag-init, lindol, taggutom. Sa Book of Matthew chapter 24, merong binilin ang ating Panginoong Hesukristo kung paano tayo mararapture o maliligtas. Ayan, basahin natin. Matthew 24 verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yan yung bilin ng ating Panginoon na kung tayo ay patuloy na susunod sa kanyang mga commandments at mag-i-endure to the end o magtitiis hanggang sa wakas, yan yung promise niya sa atin na maliligtas tayo. Ayan mga partner, so hanggang dito na lang ang video ko, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, ay click mo lang ang subscribe para updated ka sa mga next kong video. Thank you mga partner, see you on next video.